Hindi 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 since 1986 ay kilala na ang mga Duterte, hindi po gano'n, mga bossing. 2016 lang po, 'no? Sabi ni Salome, bayaran ka. Tanggalin ko yung mga ganito, kasi hindi naman yung mga kagayang talagang magtatanong, 'no, na sasagutin natin, yung bayaran paulit-ulit na lang po 'yan. Nakakagulo na lang sa atin, 'no, tatanggalin na lang natin, mga kababayan. Tumako tayo sa pangatlo. Ito yung pangatlo natin. First Lady Lisa Marcos, mga bossing. Oh, Inday Sara Duterte. Nung isang araw o kaninang umaga diyan sa Pilipinas, mga boss, 'no? Unang narinig natin, mga kababayan, na bad shot na siya sa akin. Yun po ang pahayag ni First Lady Lisa Marcos dito po kay VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Ayan, 'di ba? Bad shot na siya sa akin. Biruin mo ba naman, 'no? Iniwan ng pangulo yung Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa, para kumbaga kumuha ng mga, it's either mga suporta o kumuha ng mga maglalagay ng pondo para sa ating bansa o kung ano man, 'no? Tapos biglang makikita ka, OIC ka ng bansang Pilipinas, biglang makikita ka, nandoon ka sa 7 days rally ni Kibuloy. Unang-una, mga kababayan, hindi po maganda, 'no? Para do sa mga senador, hindi po maganda sa ating BP, 'no? Na yung isang tao sinusuportahan nila sa kanilang side, 'no? Tapos meron pong mga di umano na mga kawawa, 'no, na nagrereklamo, tumatangis, umiiyak, na kababaihan na ang ginawa ni Kibuloy nung mga panahon daw na 'yon, kumbaga, mga bossing, minaltrato, pinagsamantalahan, di umano lahat 'yan. 'Di ba? Kasi hanggang ngayon naman po irespeto natin, 'no, na si Kibuloy ay hindi pa naman guilty. Kaya lang doon sa ginagawa niyang pagtago-tago, ayaw niyang magpakita, ayaw humarap sa batas, nagmumukha siyang guilty, mga kababayan. Kaya ngayon pugante si Kibuloy. So, ano pa sabi ni FL? Sabi niya, biruin mo ba naman? Nagsisigawan yung mga tao doon ng bangag, bangag, bangag yung Pangulo. Gustong pabagsakin ang ating Pangulo. Yan naman po talaga, mga kababayan, 'no? Yan naman po talaga, mga kababayan, ang ginagawa nila diyan sa mga prayer rally nila. Konting prayer, madaming puro pagpapabagsak ng gobyerno, pagpapabagsak sa Pangulo. Puro mga kasinungalingan. 'Di ba? Nagsisigawan yung mga tao doon, tapos ikaw pupunta ka. Hindi man umakyat na entablado si VP Sara, mga kababayan, nung panahon na 'yon, yung pagpunta mo pa lang doon, nangangahulugan na sinusuportahan mo yung mga gawain nila doon. Sinusuportahan mo yung kung ano yung mga isinisigaw nila doon. Ipinagkatiwala yung Pilipinas, 'no? IC ka, tapos ang punta mo lang pala doon sa sa rally-rally na 'yon, na kontra gobyerno. Ngayon, eto, may hirit ulit ang Pangulo. Sabi ni Ron Van Lee, ang bad shot na salita ay parang salitang kalye. Lahat naman po tayo pwede natin gamitin yan. Tsaka hindi, bad shot. English po yun. So ngayon, First Lady Lisa Marcos, dito kay Katon Ying, sa mga pag-atake sa kanyang pamilya. Sabi ni First Lady, ako, I don't get pikon. Hindi ako napipikon. I get pikon when they hurt my sons. Ayan, yung mga anak, mga kababayan. Kasi unang-una, yan, si Maharlika. Hindi natin alam, mga boss, kung si dating Pangulong Duterte din ang nagtuturo diyan kay Maharlika, mga kababayan. Kasi DDS yan, no? DDS, at nabanggit ni Maharlika na yung mga impormasyon na nilalabas niya kagaya ng sa droga, nanggagaling din po. Sabi niya, nanggaling kay Duterte to. So ngayon, hindi po malayong isipin natin, mga kababayan,
na baka itong mga sinasabi ni Maharlika na tungkol dito sa kasi talagang unang-una yung kay ano pangalan nun, 'no? Kay yung designer mga kababayan, oh, unang-una yun dun. Ano yung akusasyon nila, mga boss? Kumbaga sinusuhulan daw po ng Rolex at madami pa pong kung ano-anong banat sila mga kababayan. Kesyo daw po alam mo, natatawa ako, 'no? Ginagawa nilang ano kasi kamukha daw ni sino, Charis or something. Ginagawa nilang ano yun mga kababayan, katatawanan yung, um, magmukhang bading, magmukhang ano. Ako hindi po natin kumbaga ako hindi ko maisip na puwedeng maging joke yun o katatawanan nun. Kasi po yung mga kapatid natin na mga LGBTQ mga bossing, 'no, karamihan nga po diyan, talagang, matatalino po. Karamihan diyan talagang, successful sa kanilang buhay-buhay, mga kababayan. Pero yung doon sa mga DDS, pinagtatawanan nila, hindi ko maintindihan kung bakit. Oh, diyaan na po, eto FL pa lang ang bumabanat mga kababayan, FL pa lang po. First Lady Lisa Marcos pa lang, 'no, ang nagsasalita diyan. 'Pag ako, sino ba naman pong ina ang hindi magiging palaban, mga bossing, kapagka yung anak mo na yung ayan, yung mga sinasaktan. Abel Bacudyo, naku sorry. Ayan. Sino ba naman pong magulang ang hindi aalma kapagka anak mo na yung sinasaktan? Mga kababayan, pinapakalat din ng mga DDS, 'no, na, eh, ayan bumabanat etong si Lisa Marcos, si First Lady mga kababayan. Kumbaga pinapakalat nila na, sila nag-umpisa niyan, ganyan. Yung mga kumbaga sa administrasyon daw po nag-umpisa. 'Di ba po sila po ang nag-umpisa niyan mga kababayan? Simula pa lang po dun sa Davao o yung pamilya ni Duterte, si Pulong, tapos si Baste. Kung ano-ano na po ang binanat nila sa pangulo. Okey sana kung may ipapakita, eto ang ebidensya, ganito yung sinasabi namin, wala. Puro lang po mga kababayan, puro lang po ay bangag yan, nagdodroga yan, adik yan, Puro lang po gano'n, pero yung hanapan mo nung ebidensya sila, wala. So halata lang po mga bossing na ano, paninira po yung ginagawa nila at diyan po nag-umpisa yan mga kababayan. Sila po ang unang, pumukol, 'no? Sila po ang unang nag-issue sa pamilya ng presidente. Ngayon, sinasagot na sila, 'no? Lalong-lalo na yan tama, totoo yang sinasabi ni FL Lisa mga kababayan. Kapag nasasaktan na yung mga anak ko, napipikon na ako. Nagiging palaban na po yan kahit sinong magulang mga bossing. Good evening kay Munting Tinig TV. Salamat sa pagbisita. Suportahan niyo po ang kanyang channel mga kababayan. Isa din po sa vlogger na sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos. Pag inaka, 'di ba mga kababayan? Hindi ibig sabihin hindi masama yung sinabi ko. Pag ikaw ay isang magulang, 'no, hindi mo hahayaan na masaktan ang iyong anak, mga bossing. Sabi ni MC, biruin mo sa Davao, ilang dekada silang naging mayor. Ayan. Munting Tinig in the house. Good evening, Sir Glenn. Glenn pala ang pangalan ni Munting Tinig. Good evening po. Ed Harry, wala ring solusyon ang mga DDS sa mga problema ng bansa. Tingin ko mga kababayan, yung tungkol dyan, parang tinutuloy lang nila yung kung ano yung mga napag-usapan dati. Isa na nga dyan po, no? Yung kagaya sa West Philippines, Hindi po solusyon yun, Hindi po solusyon yun, Kumbaga parang, wala, tuloy lang. Problema ng Pilipinas, dehado pa din. Ang solusyon po dun, di ba, Sir Ed, nalaman mo na, dehado ka, ayusin natin ito. Makipag-usap tayo, magkaroon tayo ng pag-uusap, China, ipantay natin to. Hindi pwedeng pabor lang sa inyo. Ganun yun,
'di ba? Madami pa po ito mga kababayan at malamang sa alamang mga susunod na mga topic natin ay sasagot si VP Sara dito sa mga kumbaga sinabi ni FL 'no, sa kanila. Sabi ni Bad Gorilla, "Atat silang bumaba si PBBM." Yun po, yun po talaga 'no, ngayon yung nare-realize natin. Kasi nung panahon po nung eleksyon pa lang, meron ng mga umuugong na mga balita na tipo bang, tignan mo yan, tinandem nila si PBBM, ilalagay nila sa pagkapresidente, hahayaan nila maging presidente si BBM at tapos, pababagsakan nila after 2 years. Hindi ako naniniwala dun mga bossing, eh. Dati, hindi ako naniniwala dun dati mga boss. Kaya lang, eto na po, nangyayari na po mga kababayan. No? Ayaw ko pa pong paniwalaan nung isang beses, pero nung inanalyze natin mga boss, bato sila ng bato ng mga issue, bato sila ng bato ng kung mga ano-anong paninira sa ating presidente. Sabi ko, eto na nga ito. No? Eto na nga yata ito. Talagang totoo yata yung sinasabi na ano, na dahil ayaw nilang bumangga kay PBBM, dahil baka madehado si Inday Sara Duterte, mag-VP si Sara, tapos si PBBM ang magpresidente. Tapos after 2 years, pabagsakin. Yan po yung mga nakikita nating kilos nila, no, mga kababayan.